Bilis siya. Eto, mga kababayan, sumikat din pala ito sa social media, no? Na kung saan po ang drama ni Bongo, mga kababayan, ay hindi yung umubra sa isang tao. Ano ba yung drama ni Bongo, mga kababayan? At sino ba yung tao na ito na talagang, kumbaga, hindi po siya pinagbigyan sa kanyang mga asta, hindi po siya pinagbigyan sa kanyang kadramahan, mga kababayan. Ano ba yung sinabi ni Bongo? Ito po yung sinabi ni Senator Bongo, mga ka-GP Natics. Ayan. May binitawan po kasi na statement itong si Senator Bongo na kung saan po, mga kababayan, ay ang sabi niya ito, kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Medyo matagal na to, mga kababayan, na ilang araw na rin po ang nakalipas, may 7 araw na. Pero nagsisirculate ngayon ito sa TikTok, sa X at kung saan-saan pang platform. Kaya binigyan ko na rin ng pansin. At ang tinutukoy dito ni Bongo ay yung pag-aresto daw po, mga ka-GP Natics, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sabi niya, kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maring kratuhin ng ganito, kumbaga, mga kababayan, yun daw, hindi daw dumaan sa due process. Tapos tong tao daw na to, mga kababayan, ay hindi nga daw pinagbibigyan sa kanyang mga kahilingan. Eh nakita man natin, ang kahilingan nila, papasukin si BP Sara. Eh wala naman doon si BP Sara sa area of the event, 'di ba? Wala doon eh. At pangalawa, yung inihiling nila na papasukin si Sara, mga kababayan, ito naman, bilang isang abogado daw ni Duterte, alam natin, mga ka-GP Natics, na itong si Sara Duterte ay hindi pwede mag-practice ng law dahil siya po ay isang vice-presidente. Diba? Kung pwede daw itong gawin sa presidente, paano na kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Sumagot ngayon ang isang kababayan natin. Kung saan po sinabi niya, ordinaryong mamamayan na sinasabi mo, hindi isasakay sa private plane sa panahon ng tatay mo, binabaril lang. Tama naman. Diba? At tinatakpan ng dyaryo at iiwan sa kalye. Kahit sa mga animal, hindi kayang gawin ng mabuting tao. Ang tapang ng netizen na to, ha? Mga kababayan, napakatapang ng netizen na to. Kasi siguro bad trip na ito kay Senator Bato. Kasi ang lagi niyang pinagtatanggol itong si Duterte na Pangulo na yan. Tapos ganyan ang trato ninyo. Ano yun? May special treatment? Pag Pangulo o dating Pangulo, may special treatment. Kapag matanda, may special treatment. Kaya sinagot tuloy siya ng isang tao na kung saan, sabi nito, mabuti nga yan eh. Dinala pa sa eroplano. Sabi nyo, kinidnap. May kinidnap ba na may kasamang mga abogado? May kinidnap ba na may kasamang doktor? May kinidnap ba na pwedeng dalawin doon sa kanyang kulungan? Doon nga sa panahon ng tatay mo, binabaril, tinatakpan ng dyaryo at iiwan lang sa kalye. Basag si Bongo rito. Sobrang basag si Bongo dito, mga kababayan, kasi nakikita nila yung ginagawa. Sabi pa nga nito ni Bongo, wala daw, pero kawawa si Tatay Digong, wala man lang tsinelas, pumunta doon sa Netherlands, walang tsinelas, nakakaawa, utot. Diba? Nakasabatas yung loko eh. Sinungaling. Sabi ni J-Lo, tanong ko lang, GP, bakit number 1 sa survey yan? Wala naman nagawa yan sa ating bansa. Naging dakilang alalay lang naman yan. Hindi naman talaga naging senador yan. Sasagutin ko kayo. Marami pong nabudol sa kanyang malasakit. Akala nila yung Malasakit Center, mga kababayan, ang nagbibigay ng pondo dahil sa batas ni Bongo. Hindi nila alam na yung malasakit na yan, ang nagbabayad DSWD, PhilHealth, ano pa, mga kababayan,
At kung ano-ano pa, di ba? Walang gasto si Bongo dyan. Kaya lang nga, nung panahon ni Digong na masyadong ano yan, masyado nilang pinaingay, masyado nilang pinalakas. I mean, kumbaga, itong mga taong ito, yung mind conditioning ang ginawa nila, kaya akala ng mga tao, kagagawan yun ni Bongo. Pangalawa, mga kababayan, si Bongo, wala pang halalan, 2023 pa lang, okay, 2023 pa lang, nakikita na namin si Bongo na hindi naman nangangampanya, pero kasama lagi ni Amy Duterte na namimigay ng mga AX, ng DSWD. Kaya akala nila, mga kababayan, si Bongo mabait. Akala nila si Bongo magaling. Yan ang problema sa atin. Magagaling magpanggap, di ba? Yan talaga ang totoo, mga kababayan. Pero nakakatuwa kasi meron ng mga pangkaraniwang netizen ngayon na mga tao na malakas ang loob na sumagupa sa kanila, na magsalita sa kanila straight to the point na ganito. Ibig lang sabihin, hindi lahat ng tao ay nagbubulag-bulagan. Hindi lahat ng tao ay kaya nilang pasunurin. Sa madaling sabi, mga kababayan, hindi nga ito nagmamaterialize yung ginagawa nila Bongo. May part, kasi sabi nyo, number 1 sa survey kasi yun ay talagang maaga pa lang nakapag mind conditioning na sila. 'Di ba? Pero yung ibang mga senador na mga alanganin na member ng PDP ay alam natin na hindi sila iboboto. Kaya nga sana, mga kababayan, gawa tayo ng paraan. Mag-share tayo ng mga knowledge, ng mga facts na itong mga taong ito ay talagang walang mga ginawa. At ang mga taong ito na pinagmamalaki nila yung malasakit center na yan, ay hindi yan totoo. Diba? Ang malasakit na center na yan, kahit nga yung mismong room, ang nagbabayad niyan, yung may-ari ng ospital. Hindi si Bongo. Naglalabas lang siguro ata ng pera yan, si Bongo, pag hindi ko alam kung ano yung proseso kung paano niya inilalabas yung pera niya eh. Nakalimutan ko kung paano. Ayoko na magsalita dito. Baka mamaya magkamali ako. Mahirap na. Sabi ni Jose Vergara, na mindset ba tayo, idol, dapat ipamalita yan? Dapat ipamalita natin. Diba? Nayumishinta nga lang ang boboto kay Bongo. Kaso marami. Sa survey, kitang-kita mo. Talagang nagna-number 1, nagpapalitan sila ni Erwin Tulfo. Jedeline Tempra. Si Senator Bongo, kapatid ata yan ni Alice Go. Nung panahon ni Digong, isasakay ka rin sa eroplano, pero ilalaglag ka sa daba. Tama kayo dyan. Diba, isasakay ka sa eroplano, sa helicopter, ilalaglag ka nga lang. Tama kayo dyan, mga kababayan. So, dapat talaga dito, lahat tayo, sa social media, total dyan sila marami, at marami na papaikot itong mga to, i-share natin yung mga facts tungkol sa kanila. At sigurado, itong mga to, mauubos na mauubos. Diba? Antayin na lang natin ang love letter ni Bonggok sa ICC. Ang alam ko, mauuna pa si Bato dito eh. Okay? So ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan lamang po ang handog ko sa inyo ngayong araw. Sana po ay mayroon pa akong makita mamaya at para muli ko kayong makasama. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang hapon pa lang pala. Advance ka naman. Okay, ihabol ko na nga ito mga kababayan. Total nandiyan na kayo. Ihabol ko na to. Meron kasi ako nakitang